Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Manang, nasaan na yung isusot kong damit? Yung puting dress na binigay ko sa inyo kagabi para plansyahin. Bakit wala pa rito sa loob ng kwarto ko? Ay naku, oo nga pala. Pasensya ka na, Angel. Hindi ko na iakyat ka agad eh. Tinapos ko pa kasi yung paghahanda ng pagkain nyo sa ibaba. At talagang inuna mo pa yon kesa sa utos ko, ha? Baliw ka ba? Ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho dito. Hindi mo pa rin alam ang mga prioridad mo? Huwag ka nang magalit, Angel. Bababa na lang ako para kunin yung pinaplantya mo. Hindi ko kasi naisabay na madala rito eh, kasi nakalimutan ko. Tatawagin lang sana kita para mag-agahan, Angel. Ano? Anong tawag mo sa akin? Angel, bakit? Ha? Bastos kang katulong ka ha? Ganyan bang tamang pagtawag sa anak ng amo mo? Hindi ba dapat ma'am, senyorita? O at least man lang magpo at opo ka? Pinapasahod ka ng mga magulang ko tapos ganyan ka sumagot? Pasensya ka na. Sige, kung yan ang gusto mo, tatawagin na kita mula ngayon na Ma'am Angel. Huwag mong isipin na wala akong galang sa inyo. Nakasanayan ko lang kasi nung bata ka, Angel lang ang tawag ko sa'yo. Okay, pero last na yan ha. Matuto kang lumugar, Manang. Katulong ka lang dito, kaya matuto kang kumilala ng amo mo. Tsaka wag mo nga sinisingit nung bata pa ako, no? Hindi na ako bata, dalaga na ako. Ay nako, linggong-linggo naiinis na naman ako. Sobrang nakakainis talaga ang matandang katulong namin na si Manang Delilah, Miss Winnie. Bukod pa sa matanda na, sobrang bagal pang kumilos. Tapos, palagi pang nakakalimot. At ang nakakainis pa, habang nagtataray ako, nakatitig lang siya sa akin. Si Manang Delilah ay matagal nang naninilbihan sa amin. Sabi ni Mama, bata pa lang siya, naging yaya na niya si Manang. Kaya pamilya siya kung ituring ni Mama. Halos 30 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya namin. Sa amin na talaga siya tumanda, lalo na't hindi na siya nag-asawa at wala rin siyang sariling pamilya. Dahil sa tagal niya sa amin, umaasta na siyang kapamilya. Kapag nag-uutos ako, hindi niya kagad sinusunod. Akala mo kung sino. Minsan hindi na marunong gumalang sa akin bilang amo niya. Sa totoo lang, ayoko talaga sa kanya. Palagi kong sinasabi kina mama at papa na humanap na lang ng mas batang kasambahay para mas mabilis kumilos, pero ayaw nila. Ano na naman yung tingin mong yan ha? Bakit ka nakatitig sa akin? May reklamo ka ba sa mga sinabi ko ha? Wala po, Ma'am Angel. Nagulat lang po ako sa mga binitiwan niyong salita. Bakit? Totoo naman binabayaran ka rito para pagsilbihan kami. Kaya huwag kang umarte dyan na inaapi kita, no? Pwede ba? Umalis ka na nga sa harapan ko at kunin mo na yung damit ko. Sayang ang laway ko sa'yo Opo, kukunin ko na po ngayon din. Huwag na po kayong Angel, anak, nariyan ka ba sa loob? Kanina pa kami naghihintay ng papa mo sa ibaba Nakabihis ka na ba? Biglang pumasok si Mama sa loob ng kwarto ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Manang at kay Mama. Nakahinga ako ng maluwag dahil mabuti na lang si Manang bigla ring tumahimik. Yung nararamdaman kong galit at inis, pinilit kong baguhin. Ngumiti ako tsaka naglambing. Mama, kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman, kararating ko lang. Nandito pala si Manang Delilah May problema ba rito? Bakit ang lakas ng boses mo kanina habang umaakyat ako ng hagdan? May inaaway ka ba ha? Inaaway mo ba si Manang? Ay, nako, hindi Wala po akong inaaway, Ma. Eto po kasing si Manang Sabi ko sa kanya, hayaan na po ako dito, Mama. At ako na po ang bahala sa mga gamit ko pero nag-i-insist pa po siya Nakakahiya naman kasi dalaga na ako Tapos kung ituring niya ako, para pa rin akong baby. Inaalagaan pa rin niya ako ng sobra. Ay nako, ganyan talaga si Manang, anak. Alam ko yung sinasabi mo. Sanay kasi siya na inaalagaan ka mula pa nun. Kaya hanggang ngayon palaging nakabantay sa'yo. Matuwa ka na lang at meron tayong kasama na ganyan magmahal at magmalasakit sa pamilya natin. Maraming salamat, Manang Delilah ha. Agad kong pinandilatan si Manang nang makita kong natitigilan siya at hindi makasagot. Alam kong kapag nagsalita siya ng totoo, baka kung ano ang sabihin ni Mama.
Ayokong masira ang maganda kong imahe sa mga magulang ko. Kaya naman tinanguan ko siya para sabihing magsalita siya pero wag magsalita ng di pabor sa akin. Alam na niya ang mga senyas ko na yon dahil sanay na siya sa akin. Walang anuman po, Ma'am Sally. Masaya po akong pinagsisilbihan kayo ng pamilya niyo. Ma'am Sally? Manang naman. Bakit naman ganyan ang tawag niyo sa akin? Sally na lang po. Para na po kitang nanay, kaya wag na po niyo akong minamam. Siya nga pala Angel. Magbihis ka na ha. Bilisan mo at naghihintay na ang papa mo sa ibaba. Nakahain na rin si Manang. Kaya makakakain tayo bago pumunta sa simbahan. Opo, Mama. Susunod po ako kagad. Manang, sige na ho, ako na po ang bahalang kumuha ng dress ko. Salamat po sa concern ha, pero hindi nyo na po kailangan gawin to palagi. Yung mga kaya ko pong gawin, ako na po ang bahala doon. O siya, tara na Manang, sabay na tayong bumaba. Nauna nang bumaba sila Mama. Ako naman nagpalipas pa ng halos ilang minuto para alisin yung natitirang inis sa kaloob-looban ko bago ako bumaba para kunin ang bestida ko sa ibaba. Nagbihis na ako at saka agad kaming kumain ng agahan tsaka nagpunta na sa simbahan. Pagdating namin sa simbahan, nakita ko ang mga kabarkada kong sina Bea at Carlo na nasa parking lot. Uy Mama, Papa, tingnan niyo, nandyan na sina Bea at Carlo. Siguro nandito rin sila para magsimba. Hi Bea! Hi Carlo! Kanina pa ba kayo dyan? Hello Angel. Hello po Tito and Tita Sally. Good morning po. Good morning po sa inyo. Angel, sama ka na sa amin. Okay lang po ba, Tito, Tita? Ay, oo nga po pala, Papa, Mama. Sa kanila na lang po ako sasama. Matagal na rin po kaming hindi nakakapagkwentuhan dahil panay aral namin para sa exams nung mga nakaraang linggo. Sa loob ng simbahan kayo magkikwentuhan? Aba, hindi naman yata tama yun na imbis na makinig kayo sa misa, magdadaldalan kayo. Mabuti pa kayong dalawa, sa amin na lang kayo tumabi. Papa naman hindi po kami magdadaldalan, promise. Makikinig po kami ng tahimik sa misa. Tsaka doon na lang po kami sa likod pwesto. Gusto ko lang naman pong makasama ang mga kaibigan ko ngayon Minsan na nga lang po kami magkita-kita dahil busy na sa mga schedule namin sa school. Alam nyo naman yun, di ba? Lalo na tong si Carlo. Hindi na namin ka-section. Kaya sige na po, pumayag na po kayo. Hindi naman na po ako bata Han, hayaan mo ng anak mo. Pagbigyan na natin. Totoo naman na ngayon lang ulit sila magkakasama-sama Nakita mo naman ang anak mo last week, di ba? Tutok na tutok sa pag-aaral niya. Tsaka nandito lang sila sa simbahan. Huwag mo nang higpitan masyado, dalaga ng anak natin. Mababait naman itong sina Bea at Carlo kaya panatag ang loob ko. Ikaw talaga, Han. Kinukonsinti mo na naman yung anak mo Paano kung tumakas sa mga yan at hindi talaga magsimba? Baka pumunta yan sa kung saan-saan Papa, ang sama naman po ng iniisip niyo sa amin. Nandito pa nga po kami sa mismong simbahan papasok na lang po kami sa loob at uupo. Sige na po please. Hindi ko naman kayo sinusuway, di ba? Nag-aaral naman po ako ng mabuti at saka nagpapakabait. Sige na po. Oo nga po Tito, sobrang bait po niyang si Angel. Lalo na po sa school, hindi po niya kayo bibigyan ng alalahanin. Hindi tulad po ng iba naming mga kaklase na palaging napapatrouble kasi nga mga bully. Tsaka promise po, hindi kami lalabas ng simbahan hanggat hindi pa po tapos ang misa. O siya, sige na. Pero siguraduhin nyo na makikita ko kayong tatlo sa loob At ikaw Angel, pagkatapos ng misa, dumiretso ka rito sa parking, okay? Opo, Papa. Maraming salamat po talaga. Thank you din po, Mama. The best po talaga kayo. Ay, sus, ng bola ka pa. Sige na, mauna na kaming papasok sa loob para makahanap kami ng magandang pwesto, ha? Humanap na rin kayo ng magandang uupuan ninyo. Sige po, Mama. Nauna ng laglakad papasok ng simbahan sina Mama at Papa. Pagpasok naming magkakaibigan, dumiretso ko sa unang bakanting upuan sa may bandang likuran malapit sa pintuan. Lumuhod ako ng saglit at nag-antanda ng krus tapos tumayo na kagad ako at hinila ang braso nilang dalawa palabas ng pintuan. Tara na! Bilis! Lalabas na tayo! Hoy Angel, ano bang ginagawa mo? Akala ko ba magsisimba tayo? Bakit hinihila mo kami palabas? Kapapasok pa lang natin Tsaka kasisimula pa lang ng misa. Tangi! Hindi no?
Alibay ko lang yon para makatakas ako kanina at makagala tayo ngayon. Ano? Gagala tayo? Sabi mo sa chat, magsisimba lang eh. Ang sabi ko sa chat, magkita-kita tayo dito sa simbahan. Wala akong sinabi na magsisimba tayo, no? Tsaka kung di kayo nakita nila mama at papa dito, sa tingin nyo ba papayagan nila akong humiwalay sa kanila? Sobrang higpit kaya ni papa. Kaya buti na lang pumunta kayo. Nakalusot ako ng walang kahirap-hirap. Alam nyo, may magandang palabas ngayon sa sinihan. O ano, tara na? Hala siya, seryoso ka ba? Hindi ka nagpaalam sa mga magulang mo na pupunta tayo sa mall at manonood ng sine? Paano kung hanapin ka nila pagkatapos ng misa? Baka magalit sila sa atin, malalagot tayo sa kanila. Tsaka isa pa, baka hindi na kami pagkatiwalaan nila tito at tita. Ano ka ba, Bea? Kilala ko ang mga parents ko, no? Oo, magagalit sila, lalo na si Papa. Pero hindi naman nila ako matitiis eh. Tsaka hindi sila magagalit sa inyo, no? Kasi sasabihin ko sa kanila na ako ang nagyaya, na pinilit ko lang kayo. Akong bahala doon. Sure ka ba? Oo, tsaka kapag hinanap nila ako, tatawag yun sigurado, si Mama. Papayag yun, trust me. Paano yan? Hindi mo sinabi yung plano mo eh. Wala akong ekstrang perang dala. Paano naman ako makakabili ng ticket? Huwag mo nang problemahin yun. Ako ang nagyaya, ako ang bahala sa inyo. May pera ako, no? Pinaghandaan ko talaga yung araw na to. Ako nang bahala sa ticket at sa merienda, doon na lang tayo mag-KKB. O ano, game kayo? Hay nako, tatanggihan ka ba namin? Ikaw talaga, simula nung naging dalaga ka, lalo ka nang nagiging pasaway ah. Dati takot na takot kang suwayin ng papa mo kahit sa maliit na bagay lang. Ngayon, ikaw pa nangungunang gumawa ng kalokohan. Grabe ka naman sa kalokohan, Carlo. Nag-e-explore lang ka mo. Kailangan din natin mag-relax paminsan-minsan, no? Dahil nakaka-stress ng mga schoolworks natin. Tara na nga, baka maubusan pa tayo ng magandang upuan eh. Doon na lang tayo sa mall dumiretso para maraming choices. Game ako dyan, pero saan tayo kakain pagkatapos ng palabas? Sa food court na lang tayo para tipid at maraming pwedeng bilhan. Kung gusto nyo, pwede rin tayong mag-chicken na lang muna sa isang fast food bago pumasok sa sinihan para busog tayo kagad. Ayos yun ah. Basta sagot mo ang ticket namin ah. Wala akong reklamo. Sagot ko ng pamasahe natin sa tricycle papunta sa mall para may ambag naman ako sa lakad natin. Nax, may pakinabang din pala tong si Carlo eh. Ako naman, sagot ko na yung popcorn natin sa loob para hindi masyadong mabigat sa bulsa mo, Angel. Nakakahiya naman kasi na palagi mo kaming nililibre. Ayan, kaya mahal na mahal ko kayong dalawa eh. May kusa talaga kayo. Next time, kapag malaki-laki na ang naipon ko, ililibre ko na rin kayong kumain dun sa isang sikat na restaurant. Uy, ayos yan. Pero sa ngayon, budget-friendly muna tayo ha. O siya, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito na kakilala nila Papa. Tapos isumbong pa tayo. Oh, tara na dun sa kanto. May mga nakapila naman tricycle dun ngayon eh. Kaya mabilis lang tayong makakasakay. Ay, teka lang. Ayusin ko lang ang buhok ko. Baka haggard na ako pagdating natin sa mall. Mamaya mo na ayusin yan sa banyo ng mall, no? Ang importante, makalayo na tayo kagad dito sa simbahan. Bilis na! Lakad na tayo! Naglakad na nga kami palabas ng gate ng simbahan papunta sa pilahan ng tricycle. Pero paglabas namin, may nadaanan kaming pulubi sa gilid. Huminto saglit si Bea. Dumukot ng barya sa kanyang pitaka at iniabot ito sa matanda. Gumaya rin si Carlo at naghulog ng barya. Tumingin sila sa akin. Dahil sadyang ayokong mabawasan ng pera ko, binuksan ko na lang ang aking bag. Kinuha ko yung tinapay na matagal nang nakatago doon. Maganda at maayos pa naman ang mismong balot nito, pero alam kong inaamag na at baka nga bulok na ang laman noon sa loob. Yun na lang binigay ko sa pulubi kesa dumukot pa ako ng barya. Pagkatapos noon ay naglakad na kami ng napakabilis. Pagdating namin sa terminal, sumakay na kami kagad sa nag-aabang na tricycle. Hindi naman inabot ng matagal ang biyahe namin. Pagbaba namin sa mismong harap na ng mall, dumiretso kagad kami sa ticket booth ng sinihan sa itaas. Medyo mahaba ang pila dahil weekend, kaya sinamantala muna namin ang oras upang makapagkwentuhan habang naghihintay ng turn namin sa counter. Hoy, alam nyo, naisip ko pa rin yung matanda kanina sa labas ng gate ng simbahan. Naawa ko ng sobra sa kalagayan ng mga pulubi eh. Napakahirap ng buhay nila. Nakaupo sila sa mainit na semento at umaasa sa inaabot na barya ng mga dumaraan.
Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na ibigay yung barya sa bulsa ko eh. Mabuti na yung makadagdag sa pambili niya ng tubig o pagkain. Matanda na rin siya at halatang mahina na eh. Dapat nagpapahinga na lang siya sa bahay niya, imbis nang hihingi sa kalsada, di ba? Ako rin, awang-awa sa kanya. Matagal ko nang nakikita yung matandang yun eh. Kaya kada linggo kapag nagsisimba kami nila mama, palagi ako nagbabalot ng pagkain at binibigay ko yun sa kanya. Ah, kaya pala may balot ng pagkain kang binigay sa kanya kanina. Naku, paniguradong busog yun sa binigay mong pagkain. Ngumiti na lang ako ng matipid at saka tumango. Mabuti na lang at naniwala kagad itong dalawa ko sa drama ko. Wala silang kamalay-malay sa kondisyon ng tinapay na inabot ko doon sa matanda. Samantala, habang nakapila pa kami biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, pangalan ni Mama ang naka-flash. Nanlaki ang mga mata ni Bea at Carlo kaya mabilis ko silang sinenyasan na tumahimik muna bago ko sinagot ang cellphone ko. Hello, Ma? Hello anak, nasa na ba kayo nila Bea? Ipinapahanap kasi kayo ng papa mo eh. Hindi ko kayo makita. Malapit nang matapos ang misa at magbe-blessing na si Father. Ma, nandito po ako ngayon sa CR ng simbahan. Sumakit po kasi bigla yung tiyan ko kanina kaya nagmamadali akong lumabas eh. Sinamahan po ako ni Bea pero si Carlo nandyan po sa loob. Ah, ganun ba? Kumusta ka na? Okay ka na ba? Kailangan mo ba ng gamot? Okay na po ako. Pabalik na rin po ako dyan. O sige, tapusin na lang natin tong misa ha? Kita na lang tayo sa parking ha? Hintayin ka namin doon. Baka kailangan mo kasing magpahinga kagad eh. Ay, wag na po, Mama. Maayos naman po ang pakiramdam ko ngayon eh. Wala na po yung sakit ng tiyan ko. Tsaka Ma, maipapaalam po sana ako sa inyo eh. Napag-usapan po kasi naming tatlo na pagkatapos ng misa, lalabas kami para mamasyal. Mama, payagan mo na kami, please. Ngayon lang naman. Reward po namin ito kasi 'di ba, matagal kaming hindi nakapag-bonding. Ganun ba? Sige anak, wala namang problema sa akin yan eh. Basta mag-iingat kayo sa paggala nyo ha? Tapusin nyo muna yung pagsisimba, okay? Hala, talaga po Mama? Maraming salamat po ah. Paano po si Papa? Baka po magalit yun kapag nalaman niyang hindi ako sasabay sa inyo pa uwi mamaya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa papa mo. O sige na anak, kakausapin ko na lang siya ng maayos. Basta huwag kayong magpapagabi ha? At umuwi ka kagad bago mag-dinner. Opo Ma, pangako po hindi po kami magpapagabi. Kayo rin po, ingat po kayo ni Papa pag uwi. I love you Ma. Ibinaba ko na ang tawag. Napangiti ako ng malapad at tumingin sa dalawang kasama ko. Solve na ang pinakamalaking problema ko. Makakagala na kami ng maayos at walang iniisip na baka pagalitan ako ni Papa pag uwi dahil sa pagsuway sa kanila at hindi pagpapaalam ng maayos. Kahit papano nawala ng kaba sa dibdib ko dahil sigurado akong poprotektahan ako ni Mama kay Papa. Pwede na naming sulitin talaga ang buong araw dito sa mall nang walang kaba. Tumingin ako kina Bea at Carlo sabay kindat sa kanila. Naintindihan na nila kagad ang ibig kong sabihin. Pumasok na kami sa loob ng sinihan at in-enjoy ang palabas. Nang matapos, naglibot kami sa buong mall. Pumasok kami sa mga sikat na clothing brands, nagsukat ng mga damit, kumuha ng litrato at kumain sa isang sikat na fast food chain. Sulit na sulit ang araw ko. Wala akong iniisip kundi ang magsaya. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagdesisyon na kaming umuwi. Pagdating ko sa bahay at pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Papa na nakaupo sa sala. Madilim ang kanyang muka, salubong ang kilay at nakatingin ng diretso sa akin. Anong oras na? 5:00 na po, Papa. Oo, tama ka. 5:00 na nga. Ganun na ba katagal matapos ang misa ngayon, Angel? Galing po kami sa mall eh. Nung matapos po kasi ang misa, nagyaya po si Bea na mamasyal kami. Pagkatapos ng misa kayo umalis? Sigurado ka ba dyan, Angel, sa sinasabi mo, ha? Opo, hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo eh. Sinungaling. Nakita ka ng Tita Josie mo na umalis kagad kayo sa simbahan. Hindi kayo nagsimba, Angel. Lumabas raw kagad kayo. Hindi sumigaw si Papa. Hindi rin galit ang tono niya pero sa laman ng mga salita niya, natitigilan na ako. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sala namin.
Pero ang katahimikang yun ang mas nakakabingi kesa sa anumang sigaw. Ito ang kinatatakutan ko kay Papa Ruel eh. Hindi siya gaya ni Mama na minsan talaga ay mabunganga pero ilang minuto lang yun at maglalambing na kagad at ako pang kanyang susuyuin. Si Papa parang isang investigador na hindi mo talaga pwedeng pagsinungalingan. Lahat ng butas, hinahanap niya. Uulitin ko. Ang sabi mo, natapos yung misa. Pero nakita ka ni Tita Josie mo 9:15. Lumabas na kayo sa gate ng simbahan kasama yung dalawa mong barkada. Ang misa ay nagsimula ng 9 o'clock. 15 minuto, Angel. Sa loob ng 15 minuto, natapos mo na ang buong misa? Paki-explain mo nga sa akin, paano nangyari yun? Pa, baka naman yung nakita niya nung lumabas po ako para mag-CR. O baka naman mali lang ang oras niya. Minsan po kasi nalilito ang mga matatanda sa oras eh. Talagang susubukan mo pa ring lumusot, no? Sinabi ko na, huwag kang magsisinungaling. Sabi mo sa akin ang totoo, dahil ang tita mo hindi nagkakamali sa oras yun. Mahilig talagang tumingin sa oras yun eh. Hindi ka lumabas para mag-CR. Lumabas ka para magpunta sa mall. Yun ang totoo, di ba? Hindi na naman ako nakasagot. Ramdam ko ang pagpatak ng malamig na pawis sa aking likod. Gusto kong sumabog. Gusto ko nang sumagot ng pabalang at sabihin sa kanyang, ano naman kung lumabas ako? May pera naman ako. Hindi naman ako nagnakaw. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko kapag sinabi ko yon, mas lalong titindi ang interogasyon niya. Ang style kasi ni Papa, hinahayaan kanyang magsinungaling hanggang sa mabaon ka sa sarili mong kwento. Kaya naisip ko, umami na lang. Papa, sorry po. Hindi ko po sinasadya na magsinungaling. Kasi po birthday ni Bea ngayon eh. Siya po yung nagyaya kaya hindi ko po matanggihan. Pinilit po niya ako eh. Tapos kinonsensya nila akong dalawa ni Carlo. Pumayag ako na sumama pero sinabi ko naman sa kanila na tapusin muna namin yung misa eh. Kaso ayaw po nila eh. Sayang daw po sa oras. Pa, sorry po, hindi ko po sila matiis eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng direkta? Bakit kailangan mo magsinungaling sa mama mo na nasa loob ka pa ng simbahan, nasa mall ka na pala? Natakot po kasi ko eh. Alam ko pong magagalit kayo kapag sinabi kong aalis ako. Ayoko lang pong ma-disappoint kayo. Ginawa ko lang po yun kasi nagmamakaawa yung kaibigan ko eh. Natakot ka sa akin? Bakit? Ano ba sa palagay mo ang gagawin ko sa'yo? Iniisip mo ba na sasaktan kita? Di ba nung bata ka, tinuruan kita na ang tiwala ay parang baso. Kapag nabasag, pwedeng pagdugtungin pero kita pa rin ang lamat. Sa bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, lalong dumadami ang lamat ng tiwala ko sa iyo eh. Bakit ka ba nagsisinungaling? Ano ba nakukuha mo sa pag-aakala na mauuto mo ko? Hindi ko po kayo inuuto, pa. I'm sorry po kung yun ang nararamdaman nyo. Patawarin mo ko, Papa. Ayoko lang po kasing tawagin nyo ako na hindi ako mabuting anak. Gusto ko po na laging perfect ang tingin nyo sa akin. Perfect? Walang taong perfect, anak. Ang gusto ko lang, maging totoo ka. Ang pagkakamali natatanggap ko. Pero ang pagsisinungaling, iba na yun. Ang pagsisinungaling ay pag-aakala mo na mas matalino ka pa sa mga taong niloloko mo. Yun ang hindi ko matatanggap. Ginagawa mo kaming tanga ng mama mo eh. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Parang binabaklas niya isa-isa ang mga depensang itinayo ko. Ang hirap sa kanya, hindi siya gumagamit ng emosyon. Puro lohika, puro ebidensya. Gusto kong tumawag ng backup. Gusto ko na si Mama Sally na ang humarap sa kanya. Kapag si Mama kasi ang kausap ko, kaya ko siyang paikutan sa pamamagitan ng luha at drama. Pero si Papa ang pader na hindi natitibag ng iyak. Papa, sorry po, hindi ko na po uulitin. Madali lang mag-sorry, pero hindi ka naman nagtatanda eh. Mula ngayon, wala mo ng allowance ha. Bawal na rin lumabas kasama ang mga barkada mo hanggat hindi mo napapatunayan na pwede ka na ulit magkatiwalaan. School at bahay ka na lang muna ngayon. Po, wag naman pong ganun pa. Please, hindi ko na po talaga uulitin. Promise po. Maintindihan mo sana, Angel, na ang disiplina sa bahay na to ay hindi option. Kailangan mong matuto na sumunod hanggat nandito ka sa poder namin ng mama mo. Hanggat nandito ka, obligasyon ka namin. Kahit sabihin mo pang hindi ka na bata.
Oh, Han, huwag ka naman ganyan. Kawawa naman yung anak natin kung ikukulong mo dito sa bahay. Nagpapaliwanag na nga tsaka humingi na siya ng sorry sa'yo. Patawarin mo na. Anong sabi mo? Patawarin ko? Ano, kukonsintihin mo na naman? Hindi na tama to, Sally. Hindi ko naman siya kinukonsinte. Kaso, sobra naman yon. Paano kung gagawa sila ng project? Paano kung may lakad sila, hindi mo papayagan? Mabait ang anak natin. Huwag mo naman siyang bigyan ng dahilan para magrebelde sa atin. Nag-iisa lang yan Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Sally? Hindi ba dapat ang nakikita mo ngayon yung bunga ng lagi mong pagkonsinte? Tuwing nagkakamali siya, nandyan ka para protektahan siya Kaya hindi siya natututo. Kaya ang tingin niya sa akin, ako ang kontrabida at ikaw naman ang kakampi niya. Hindi ko siya kinukonsinte. Nagbibigay lang ako ng konsiderasyon. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa sermon at paghigpit. Taong anak natin, Ruel. Hindi siya robot na kailangan sumunod sa bawat utos mo nang walang tanong-tanong. Sinabi ko bang robot siya? Ang sa akin lang, kailangan niya sumunod kung yun naman ang ikabubuti niya. Tignan mo, binaliwala niya ang pagsisimba para lang makapunta sa mall. Tapos nagsinungaling pa sa'yo at hindi pa nakontento. Maski sa akin, nagsinungaling siya. Anong gusto mo? Di ko parusahan, ha? Kaya ang lakas ng loob magsinungaling Kasi alam niyang may sasalo sa kanya. Papa, Mama, sorry na po talaga. Kasalanan ko po itong lahat Huwag na po kayong mag-away ng dahil sa akin. Pilit kong pinatulo ang mga luha ko. Ang bawat patak calculated. Pinakita ko sa kanila na apektado na ako ng ginawa nilang pagsasagutan. Nagpaawa ako at kunwari nasasaktan ako sa pag-aaway nila kahit ang totoo, wala naman akong pakialam sa mga nararamdaman nila Hayaan mo kami anak, usapan naming mag-asawa ito. At ikaw, bakit ba sa akin mo ibinabaling ang galit mo? Kanina yung anak mong kausap mo mahinahon ka. Tapos ako ang nakikiusap lang, tinataasan mo na ng boses? Tsaka ano bang problema mo kung saluhin ko siya ha? Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ng isang ina. At yun ang intindihin siya. Kung gusto mo ang anak mo ay perpekto, humanap ka ng ibang anak. Ang anak natin nagkakamali dahil nagmamalasakit lang siya sa kaibigan niya. Tignan mo nga yung katwiran mo. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo Yung ginagawa mo, hindi tungkulin ang tawag dyan, kundi pagpapabaya. O sige, hahayaan ko siya ngayon. Hindi ko siya parurusahan. Pero anong kasunod nito? Mag-out of town na siya? Mag-iinom kasama ang mga barkada niya tapos ano? Magpapabuntis at kung ano-ano pa, ha? Hoy, hindi ganyan ang anak ko. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo. Huwag ka namang ganyan ka-istrikto. Kaya nagiging sinungaling yan kasi nga takot sa'yo Kapag sobrang higpit, lalong nagiging rebelde ang bata. Hindi mo ba nakikita? Ang kailangan niya gabay, hindi parusa. Nakita ko ang matinding inis sa mukha ni Papa. Pero imbis na sumagot, tumayo siya sa sofa at padabog na naglakad palayo sa amin ni Mama. Lumabas siya ng bahay at pabalagbag na isinarado ang pintuan. Dinig na dinig ang malakas na kalabog ng pintuan. Biglang tumahimik ang buong bahay. Si Mama Sally naman humarap sa akin na may pag-aalalang muka. Huwag mo na siyang intindihin, anak. Alam mo namang ganun ang papa mo Mainitin lang ang ulo. Hindi niya talaga maunawaan ang sitwasyon mo Mama, sorry po. Nahihiya po ako sa inyo. Kayo po ang naipit sa gitna namin. Kasalanan ko po kung bakit nag-away kayo. Sana po hindi ko na lang ginawa yun. Sana po nakinig na lang ako sa kanya. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabuti kang tao. Minsan, ang kabutihan hindi naiintindihan ng ibang tao. Kahit si papa mo, hindi niya nakikita ang puso mo Gusto ka lang niya na sumunod, huwag ka lang magsinungaling. Yun ang gusto niya, maging tapat ka sa amin. Anak, para hindi tayo magkagulo, gawin mo yon. Opo, Ma. Pangako po, hindi ko na po uulitin. Sorry po talaga. Tama ng iyak. Namumugto na ang mga mata mo. Mabuti pa pumasok ka na lang sa kwarto mo. Magpahinga ka na muna ron. Ipapatawag na lang kita mamaya kapag kakain na, ha? Salamat po, Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Sige na, akyat ka na ron. Tumalikod na ako at mabilis na umakyat ng hagdan. Pagkapasok ko ng kwarto, malakas kong isinara ang pinto sa baylak. Umupo ako sa dulo ng kama at tinignan ang sarili ko sa salamin. Wala na yung lungkot sa mukha ko.
Napalitan na ito ng isang malapad na ngiti dahil nakuha ko na naman ang gusto ko. Si Mama walang kaalam-alam na yung pag-iyak ko sa baba hindi dahil sa pagsisisi. Umiyak lang ako dahil aliw na aliw ako sa sobrang dali niyang paikutin. Ang galing ko talaga. Kinuha ko kagad ang cellphone ko mula sa bulsa. Binuksan ko ang mga messages nila Bea at Carlo. Select all, tapos delete kagad. Binura ko ang convo namin para walang ebidensya ng mga katarantaduhan kong ginagawa. Mahirap na kapag may naiwang bakas, baka biglang ma-check ni Papa at mabuking pa ako. Sapat na ang mga nangyari ngayong araw. Ngayon, solve na ang problema ko. Samantala kinabukasan, maaga akong pumasok sa eskwelahan. Sinunod ko naman buong araw ang sinabi ni Mama na magpakabait ako. Pero nung oras na ng uwian, nakita ko si Bea sa dulo ng hallway. Kasama niya si Justin, ang boyfriend ko. Masaya silang nag-uusap at magkadikit ang kanilang mga balikat at nagtatawanan. Naghintay akong matapos silang magharutan. At nang wala na ang boyfriend ko, wala nang tanong-tanong hinila ko siya papunta sa loob ng stockroom kung saan walang tao at doon ko siya kinumpronta. Ha! Ang lakas din naman ng loob mong harutin ang boyfriend ko, ano? Ano yung nakita ko kanina, ha? Magpaliwanag ka ngayon din dahil hindi ako natuwa sa mga nakita ko. Ang alin ba? Ano bang sinasabi mo, Angel? Hindi kita maintindihan eh. Bakit mo ba ako dinala rito ng bigla-bigla? Nasasaktan ang braso ko sa pagkahawak mo eh. Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong ma-angel-angel dyan ha. Nakita ko kayo ni Justin. Bakit magkadikit ang mga katawan nyo ha? Inaagaw mo siya sa akin ano? Inaahas mo ba ako? Siguro matagal mo ng type si Justin ano? Sandali lang, makinig ka naman muna sa paliwanag ko. Mali ang iniisip mo. Nagtatanong lang si Justin tungkol sa'yo kanina kasi hindi ka raw sumasagot sa mga chats niya kagabi. Nag-aalala siya sa'yo. Tapos kanina daw nung nakita ka niya, hindi mo raw siya pinansin. Tinanong niya sa akin kung okay ka lang daw ba. Ah, nagtatanong lang ba? Pero bakit may pahaplos-haplos ka pa sa likod niya ha? Tsaka tawa ka ng tawa? Anong pinagtatawanan nyo? Yung hindi ko pagsagot sa chat, ha? Ano ka ba naman? Wala kaming ginagawang masama, Ah, wala ba, ha? Bea, kilala ko kung anong uri ka. Alam ko ang takbo ng utak mo. Malandi ka eh. Desperada kang makakuha ng atensyon ng lalaki, kaya pati boyfriend ko gusto mong landiin. Ay, grabe ka naman magsalita. Kaibigan mo ako, Angel. Paano mo nagagawang sabihin sa akin ang mga ganyang salita ng walang katibayan? Uulitin ko, wala akong ginagawang masama. Sa'yo o kay Justin. Si Justin ang lumapit sa akin. Nagtanong nga at nagmamalasakit lang sa'yo. Yung nakita mo kanina tapos na kaming mag-usap nun at nagkwentuhan lang ng sandali. Utot mo, Bea. Alam ko na mga galawan mo noon pa. Matagal mo nang tinitignan ng palihim si Justin eh. Akala mo siguro, hindi ko napapansin yung mga pasimpleng sulyap mo sa kanya. Nung nakaraang linggo pa nga eh, kapag nandun siya sa kantin, bigla kang nag-aayos ng buhok mo, bigla kang nagpapakyut at nagpapasiklab sa harapan niya. O ngayon, nakahanap ka ng tiyempo, nilandi mo na. Oportunista. Hindi totoo yan. Nag-ayos lang ako ng buhok dahil mainit sa kantin. Huwag mo nga lagyan ng mali siyang lahat ng kilos ko. Bakit ko naman aagawin si Justin sa'yo? Alam kong boyfriend mo siya at alam kong mahal mo siya. Kaibigan mo ako, hindi ko gagawin ang bagay na yun sa'yo. Dahil may respeto ako sa pagkakaibigan natin. Respeto? May nalalaman ka pang respeto dyan sa natutuyo mong utak. Grabe ka naman. No-offend na ako sa mga sinasabi mo ha. Alam mo, yan ang problema sa'yo eh, ang dumi ng utak mo. Alam mo kung bakit madumi? Kasi madumi ang pagkatao mo. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako at pagsabihan ng malandi. Sobra ka na. Ha? Mas makapal ang mukha mo, Bea. Sino ka ba sa palagay mo, ha? Wala ka sa kalingkingan ko, no? Pangit ka na nga. Sobrang ambisyosa pa. Tingin mo ba talaga papatol sa'yo si Justin? Pandidirihan ka lang nun. Ako ang gusto niya. Ako ang girlfriend niya. Eh ikaw? Hamak na buntot ko lang na laging umaasa sa mga libre ko sa mall. Wala akong pakialam sa mga libre mo, Angel. Hindi ko hiningi yan. Sumasama ako sa'yo dahil akala ko totoong kaibigan kita. Pero sobrang mali ako. Ang baho ng ugali mo. Puro ka pagpapanggap. Isusumbong kita ngayon din sa guidance office. Ah, talaga? Lalaban ka na ngayon, ha? Isusumbong mo ko? Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila dito, ha, Bea? Ako ang top student. Ako ang paborito ng mga teachers.
Isang salita ko lang, sira na ang buong buhay mo sa campus na ito. Sasabihin ko sa kanila na ninanakawan mo ko. Gawin mo, hindi ako natatakot sa'yo, no? Mabilis kong itinaas ang aking kanang kamay at malakas na sinampal ang mukha ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Bea habang hawak ang namumula niyang pisngi. Gusto ko pa sana siyang sabunutan para tuluyan siyang magtanda, pero bago ko pa ito nagawa, nakarinig kami ng mga yabag na papalapit sa stockroom. Pamilyar ang mga boses na yon at pamilyar din ako sa oras ng pag-iikot nila. Sina Ma'am Santos at Sir Reyes yon. Dahil dito, mabilis kong sinampal ng napakalakas ang sarili kong pisngi. Inulit-ulit ko ito hanggang sa maramdaman ko ang matinding hapdi at paniguradong pamumula ng mukha ko. Naguguluhang napaatras si Bea habang pinanonood ang mga ginagawa ko. Hindi ako tumigil doon. Ginulo ko ng husto ang maayos kong buhok hanggang sa magsabog-sabog na ito. Hinablot ko rin ang butones ng uniform ko hanggang sa maputol ang sinulid at matanggal ang isa. Pagkatapos nito, umiyak ako at nagsisisigaw. Huwag, Bea! Pakiusap, huwag mo akong saktan! Bakit mo ba ginagawa to sa akin, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo, ha? Sinasabi ko lang naman na kailangan mong mag-aral ng mabuti para hindi ka bumagsak sa mga exam natin. Bakit mo ako sinasampal, Bea? Anong kasalanan ko sa'yo? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong sasaktan! Patawarin mo na ako kung nasaktan ko ang damdamin mo sa pagsasabi ng totoo tungkol sa mga grades mo. Tama na! Aray! Saklolo! Saklolo po, tulong! Tulungan niyo po ako dito sa loob! Sinasaktan po ako ni Bea! Bumukas kagad ang pinto at pumasok nga sina Ma'am Santos at Sir Reyes. Nanlaki ang mga mata nila nang makita akong nakatalong ko sa maduming sahig, umiiyak, magulo ang buhok at namumula ang mga pisngi. Si Bea naman nakatayo lang doon at halatang gulat na gulat sa mga nangyayari. Agad akong inalalayan ng dalawang teacher patayo. Dinala kaming dalawa sa guidance office. Umiiyak nang umiiyak si Bea habang nagpapaliwanag. Sabi niya, ako daw ang nanampal sa sarili ko at ako ang nag-iimbento ng lahat. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Dahil maganda ang reputasyon ko sa eskwelahan kesa sa kanya. Kaya kahit anong iyak niya, siya pa rin ang lumabas na masama. Ako naman, patuloy lang sa pag-iyak habang nagmamakaawa sa principal na wag siyang isuspend dahil naaawa ako sa kanya. Sa huli, napagalitan ng matindi si Bea. Binigyan kaming dalawa ng warning letter ng guidance counselor dahil bawal ang away sa loob ng campus. Tinanggap ko ang letter ng nakayuko at nagsorry ng paulit-ulit. Pero sa totoo lang, gusto ko nang humalakhak ng malakas. Panalo na naman ako. Sira na ang record ni Bea habang ako ay nananatiling biktima at paborito ng lahat. Samantala, pagdating ko ng bahay, tanging si Manang lang ang naabutan ko. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang aking itsura. Nako, Diyos ko, Angel! Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Namumulang pisngi mo. Tapos ang gulo-gulo pa ng buhok mo. Punit pang uniforme mo. Teka, kukuha ko ng yelo at tatawagan ko ang mama mo. Kailangan malaman niya ito kagad. Wala na kayong pakialam, Manang. Magtrabaho na nga lang kayo dyan sa kusina at huwag niyo akong pakialaman. Kaya kong sarili ko, no? Hindi ko kailangan ng tulong ng katulong. Pero anak, nag-aalala lang ako. Mukhang napano ka sa school, ha? Kailangan malaman ng mga magulang mo ito at... Ang sabi ko, magtrabaho ka na lang sa kusina at huwag ka nang makialam sa buhay ko, pwede ba? Kapag tinawagan mo si Mama, kakausapin ko si Papa na paalisin ka na rito sa bahay. Naiintindihan mo ba, ha? Wala ka ng trabaho bukas. Ha? Bakit mo naman ako pahaalisin, Angel? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ha? Buwisit ka kasi talagang matanda ka eh. Ulyanin ka ba? O sadyang bastos ka lang talaga? Ilang beses ko bang kailangan ipaalala sa'yo na kapag kinakausap mo ko, tawagin mo akong Ma'am Angel? Wala kang karapatan na tawagin lang ako sa pangalan ko, ha? Patawad po, Ma'am Angel. Hindi ko po sinasadya. Nag-alala lang talaga ako sa kalagayan niyo. Nag-alala? Sa tingin mo ba kailangan ko ng pag-aalala mo, ha? Ang kailangan ko, sumunod ka sa utos ko. Napaka-inutil mo naman. Sa susunod na makita kitang nangingialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman, sisiguraduhin kong hindi lang pagpapaalis ang matitikman mo, ha? Naiintindihan mo?
Opo, Ma'am Angel. Pasensya na po talaga. Maghahanda na po ako ng hapunan. Mabuti naman kung ganon. At siguraduhin mong masarap ang luto mo ngayon ha. Dahil sa oras na hindi ko magustuhan ng lasa, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Tsaka huwag kang maingay ha. Huwag kang chika ng chika kahit kanino. Lalo na kina papa at mama. Ha? Hindi ko sasabihin sa kanila. Paano kung tumahimik ka na nga? Basta ayokong makarating sa kanila kung ayaw mong gawin kong impyerno ang buhay mo sa bahay na ito. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Good. O sige na, aakyat na ako sa taas. Umakyat na ako sa silid ko. Pagdating doon, inayos ko ang sarili ko. Nilagyan ko ng makeup yung mukha kong namumula at may konting gasgas dahil hindi ito pwedeng makita ni Papa. At pagdating ng hapunan, bumaba na ako ng hagdan para kumain. Nakita kong nakaharap na sa mesa sina Papa, tahimik siyang nag-i-scroll sa cellphone niya. Si Mama Sally naman, abala sa pag-aayos ng mga kubyertos at paglalagay ng kanin sa aming mga plato. Oh, nandito na pala ang prinsesa natin. Sakto ang baba mo anak, kakain na tayo. Nagluto ako ng sinigang. Alam kong paborito mo ito anak eh. Halika na, umupo ka na rito. Wow! Ang bango po, Mama. Tamang-tama, gutom na po talaga ako eh. Salamat sa paghahanda ng pagkain namin ni Papa. Walang anuman. O sige na, kain na. Damihan mo ang pagkain mo, ha? Opo. Kumusta ang eskwelahan anak? Wala ka bang ginawang kalokohan ngayong araw ha? Wala naman po, Papa. Okay naman po ang buong maghapon ko. Naging busy po kami buong araw kasi sunod-sunod ang mga quizzes namin. Naghahanda na po kasi kami para sa midterms eh. Kumusta naman ang mga quiz mo? Mahirap ba? Hindi naman po masyado. Nag-aral po kasi ako ng mabuti. Pumasok din po sa isip ko ang lahat ng nireview ko. Actually po, ibinalik na nga po sa amin kanina yung resulta ng mga long test namin eh. Talaga? O, anong nakuha mong grade, anak? Pasado ba? Ako po ang may pinakamataas na score sa klase namin, Mama. 98 po ako sa isang long test namin at perfect naman po yung isa. Pinalakpakan pa nga po ako ng mga teachers at mga kaklase ko kasi alam nyo, almost 60% ng klase hindi pumasa sa long test na yon. Tsaka Mama, ako lang ang may ganun kataas na score ha. Yung iba pasang awa na. Wow naman! Napakagaling talaga ng anak ko. Sobrang proud na proud ako sa'yo, Angel. Matalino ka talaga. Salamat po, Mama. Nag-aaral po talaga ako ng maigi para hindi ko kayo ma-disappoint ni Papa eh. Gusto ko po kasing masuklian ang lahat ng paghihirap nyo para sa pag-aaral ko. Salamat anak kung ganyan ang mindset mo. Nakakatuwa ka. Manang-mana ka talaga sa akin. At dahil dyan, bibilhan kita ng bagong sapatos sa mall bukas. Reward mo yan sa mga matataas mong grades. Deserve mo yon anak. Hala, Mama! Hindi naman na po kailangan yon. Sapat na po sa akin na mapasaya ko po kayo. Sayang po ang pera eh. Ay, hindi pwede. Bibilhan kita, promise. Hayaan mo na ako, anak. Gusto ko lang na i-express yung saya ko sa pamamagitan ng pagbili ko ng regalo sa'yo. Proud ako sa'yo kaya deserve mo ang reward. O, anong masasabi mo doon, Han? Ayos yan. Kung totoo, okay sa akin. Basta pagbutihan mo lagi ha? Opo, Papa. Pangako po, pagbubutihin ko po lalo. Mag-aaral po ako ng mas mabuti. Tama yan anak. Pero siguraduhin mo rin na nag-aaral ka ng tapat ha? Ayoko na mababalitaan na nandadaya ka. Tandaan mo, ang marka na yan ay numero lang. Mas importante pa rin yung pagiging tapat at kredibilidad, hindi ba? Mas maganda na makakagraduate ka with honor na malinis ang reputasyon mo. Naintindihan mo ba? Opo, Papa. Hindi naman po ako nandaraya eh. Lahat ng grades ko, sisiguraduhin ko po sa inyong lahat na kuha ko yon sa tamang pagsisikap at pagiging tapat. Promise po, wala akong ginagawang kalokohan sa school. Okay kung ganun. Hay nako, ikaw talaga, Han. Imbis na purihin mo ng todo ang anak mo, kung ano-ano pang sinasabi mo. Siyempre, bawat grades niya, pinaghihirapan niya yon. Gabi-gabi ko siyang nakikitang nag-aaral ng mabuti at nakasubsob pa sa aklat niya. Minsan pa nga nakikita ko siyang nakatulugan ng pagbabasa ng kanyang mga leksyon. Wala namang masama sa sinabi ko eh. Ang sa akin lang, nagpapaalala lang ako. Oo na. O sige na, kumain na tayo at baka lumamig na tong sabaw. Anak, kain kang mabuti ha?
Opo, Mama. Salamat po ulit sa masarap na hapunan. Habang kumakain, tuwang-tuwa si Mama sa kwento ko tungkol sa mataas na grades ko sa long test. Habang tahimik lang si Papa, hindi nila alam na bukas pa talaga ang long quiz at gawa-gawa ko lang ang kwento para mautunan naman ang mga magulang ko, lalo na si Mama. Alam ko kasi nareregaluhan na naman niya ako kapag na-impress ko siya. Nang matapos na kaming kumain, umakyat na ako sa kwarto namin. Sinubukan kong mag-aral pero walang pumapasok sa utak ko. Medyo kinabahan ako dahil siguradong wala na akong aasahang tulong kay Bea ngayong nagkaaway na kami. Paniguradong hindi na niya ako pakokopyahin. Kaya naman naisip kong gumawa na lang ako ng kodigo. Nang matapos ako, inipit ko ito sa notebook ko. Kinabukasan nang papasok na ako, kukunin ko na sana ang kodigo pero nawawala yon. Hinanap ko sa lahat ng sulok pero wala pa rin. Sa sobrang inis at panik, nagwala ako at pinagtatapon ng mga gamit ko. Napatakbo tuloy si Manang Delilah sa kwarto ko. Ma'am Angel, ano po bang nangyayari? Nasan ba kasi yun? Bakit wala na rito? Ano po bang hinahanap nyo at hindi kayo mapakali? May hinahanap kasi ko hindi ko mahanap. Teka, pumasok ka ba rito kanina? Pinakialaman mo ba ang mga gamit ko dito sa ibabaw ng study table ko? Sumagot ka ng maayos at huwag kang magsisinungaling sa akin. Nako, hindi po, Ma'am Angel. Hindi pa po ako pumapasok dito sa kwarto nyo dahil abala ko sa kusina. Naghahanda ako ng ulam na babaunin ng papa at mama mo Maaga silang umalis kaya hindi ko kagad na asikaso dito. Sinungaling, may nawawala akong gamit dito. Kailangan kong mahanap yon ngayon din. Siguro kinuha mo, no? Aminin mo na nga. Ay, Diyos ko, hindi ako magnanakaw, Ma'am Angel. Bakit ko naman kukunin ang gamit mo? Ano ba kasi yun? Maliit lang na papel yon na nakaipit dito sa notebook ko. Ha? Maliit na papel? Wala pa nga akong nakikitang ganon kasi hindi pa talaga ako pumapasok dito mula kagabi. Ngayon lang. Ano po ba kasing klaseng papel yun at tutulungan na lang kitang maghanap? Tanga! Hindi ko naman sinabing maghanap ka Nagtatanong lang ako kung pumasok ka rito o may pinakialaman ka. Wala po talaga Hahanapin ko na lang po dito sa ilalim ng kama o sa cabinet. Baka natangay lang po ng hangin mula sa electric fan. Ano po bang nakasulat doon sa papel para madali kong makilala agad? Importante po ba yung mga nakasulat? Wag na nga, hayaan mo na. Buisit ka talaga. Lalo mo lang ginugulo ang utak ko Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Bilis na! Ayokong makita ang pagmumukha mo ngayong umaga ha. Wala kang kwenta. Alis! Opo, lalabas na po. Pasensya na po talaga, Ma'am Angel. Kung may maitutulong po ako, tawagin niyo lang po ulit ako sa ibaba. Huwag ka na nga magsalita. Umalis ka na bago ko pa ibato sa itong notebook ko. Labas! Oo, sige. Aalis na ako. Puisit! Nasaan ba kasi yun? Sigurado kong iniipit ko lang yun dito Diyos ko, siguradong babagsak ako sa quiz kapag hindi ko nakita yun. At isa pa, wala na akong oras gumawa ulit nun. Buisit! Buisit talaga! Kasalanan ni Manang to Panigurado ako pinakialaman ng matandang yun ang kodigo ko. Kainis! Patuloy pa rin ako sa pagsasalita kahit wala na si Manang Delilah sa tabi ko. Tumingin ako sa orasan, mag-aalas 7 na ng umaga. Kailangan ko nang umalis papuntang school. Pero hindi ako pwedeng pumasok ng walang kodigo, kaya naman sa huling pagkakataon, lumapit ako sa aking study table para mahanap yon. Padabog kong hinila ang mga libro at isa-isang binuklat ang mga pahina nito. Pero wala talaga akong mahawakang maliit na papel Wala na akong nagawa kundi ang pumasok na lang sa school na walang dalang bala. Sa eskwelahan nangyari na nga ang pinakakinatatakutan ko. Blanko ang utak ko habang sumasagot sa long quiz. Hindi kasi ako nag-review dahil umaasa ako sa kodigong ginawa ko Kaya naman paglabas ng resulta, bumagsak sa akin ang matinding kahihiyan. Pasado naman ako pero hindi ko nakuha ang highest score at perfect score sa isa pang subject. At ang mas nakakagigil pa, si Bea ang nakakuha nun sa parehong subject. Ang sarap punitin ng test paper ko sa sobrang inis nang nakita ko ang ngiti ng pambibong babae na yon.
Umuwi ako ng hapon na inis na inis. Pagkabukas ko ng pinto sa bahay, saktong nakaharang si Manang Delilah sa malapit sa hagdan. Sa sobrang init ng ulo ko, tinulak ko siya ng malakas para makadaan ako. Nawalan siya ng balanse at tuluyang bumagsak ang matanda sa sahig. Napaaray siya pero hindi ko siya tinulungan. Wala akong pakialam sa kanya. Tinalikuran ko siya at nagtuloy-tuloy ako sa pag-akyat. Padabog kong sinara ang pinto ng kwarto ko. Pero saktong pagbagsak ng pintuan, narinig ko ang boses ni Papa sa may ibaba. Manang Delilah? Aray! Diyos ko! Ang sakit! Diyos ko! Ano po nangyari sa inyo dyan? Bakit kayo nakaupo dyan sa sahig? Halina po kayo. Tutulungan ko kayong tumayo. Dahan-dahan lang po Salamat, iho. Aray, ang balakang ko. Medyo masakit. Agad akong napalabas ng kwarto nang marinig ko ang boses ni Papa Ruel. Hindi ko akalain na nandito na pala siya sa bahay. Wala naman kasi ang sasakyan niya sa labas pag uwi ko Kaya ang akala ko nasa opisina pa siya. Lumapit ako ng konti sa may hagdan para marinig ng malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Kabadong-kabado ako dahil baka magsumbong si Manang kay Papa. Siguradong mananagot ako, kaya naghanda na ako ng alibay habang nakikinig. Ano po ba nangyari sa inyo? May masakit po ba sa inyo? Okay lang ako. Nadulas lang. Medyo basa pa yata yung sahig nung nalampaso ko kanina. Hindi ko kagad napansin. Naku, nadulas po kayo? Naku mag-iingat naman ho kayo sa susunod, Manang. Hindi po pwedeng basta na lang kayo napapaupo sa sahig dahil matanda na po kayo. Delikado po yan sa mga buto nyo. Masakit po ba ang balakang nyo? Gusto nyo po bang dalhin ko kayo sa ospital ngayon din? Baka mamaya may mga nabali pong buto dyan sa inyo. Para ma-check up na rin po ng doktor kung talagang okay lang ho kayo. Okay lang ako, iho. Medyo masakit lang ng konti ang balakang ko pero sigurado naman akong walang bali ito dahil nagagawa ko namang tumayo at maglakad. Maraming salamat na lang sa pag-aalala, Ruel. Sige po. Mabuti pa magpahinga na muna kayo. Tapos magsabi kayo kung may nararamdaman kayong kakaibang sakit Huwag po kayong mahihiyang magsabi. Wala naman po kayong aalalahanin pagdating sa pera at kami na pong bahala sa inyo. Sagot ko po lahat ng gastusin nyo kapag kailangan nyo magpa-check up, okay po? Sige, iho. Maraming salamat talaga sa pagmamalasakit mo. Napakabuti mo talaga. Naku, wala po yun. Pamilya na po tayo rito kaya sino pa ba magtutulungan? Siya nga po pala. Nandyan na po ba sa taas si Angel? May narinig kasi kung bumagsak na pinto kanina sa itaas Oo, nandyan na siya. Kararating lang niya galing sa eskwelahan. Bakit mukhang nagdadabog na naman ang batang yun? Ano na naman kaya ang problema niya? Sandali lang po at pupuntahan ko, Manang Kakausapin ko lang muna siya. Sige ho, magpahinga na muna kayo dyan. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang sagot ng matanda. Mabuti naman at naisip niyang itago ang totoo, no? Pumasok na ulit ako sa kwarto nang marinig ko ang sinabi ni Papa na aakyat siya para kausapin ako. Mabilis kong kinuha ang bag ko at inilabas ang mga notebook ko. Inilagay ko yon sa study table tsaka ako naupo at nagkunwaring nag-aaral ng leksyon. Sakto namang pumasok si Papa. Angel? Ay, Pa! Nandyan na po pala kayo. Mano po? Kanina pa po ba kayo nandito? Hindi ko po kasi napansin ang pagdating nyo Wala rin po yung sasakyan nyo sa labas kanina. Nag-commute lang po ba kayo pa uwi? Dinala ko ang kotse sa talyer kaninang umaga. May pinapaayos lang ako sa makina kaya nakisabay lang ako sa katrabaho ko pa uwi. Pero teka, kaya nga pala ako umakyat dito para tanungin ka. Bakit sobrang lakas ng sara ng pinto mo kanina Dinig na dinig ko hanggang sa ibaba May problema ka ba sa school kaya ganyan ang inaasal mo? Ay, naku, hindi po, Papa. Hindi po ako nagdadabog, no? Wala pong problema sa school. Nabitiwan ko lang po yung doorknob kasi nagmamadali akong pumasok Ang saya-saya ko nga po kanina Tapos excited na po akong basahin yung notes ko. Hindi ko po sinasadya na maisara ng ganun kaingay ang pinto ko. Masaya lang po talaga ako, Papa. Sigurado ka ba dyan, Angel? Baka naman mamaya may nangaaway sa'yo sa mga kaklase mo kaya mainit ang ulo mo pag uwi mo rito. Alam mo naman pwede mong sabihin sa akin kung may nangaabuso sa'yo sa campus, di ba?
Pupuntahan ko mismo ang guidance counselor kapag may nanakit sa anak ko. Ay, wala po talaga, Papa. Promise po yan. Mababait po ang mga kaklase ko sa akin at okay na okay po kaming lahat sa loob ng classroom. Actually po, nag-a-advance reading na nga po ako para kagad sa susunod naming lessons bukas eh. Sayang naman po kasi yung oras. Mabuti naman kung ganun. Nag-aalala lang ako. Ayokong makikitang nagwawala ka o sinisira ang mga gamit dito sa bahay natin dahil lang dyan sa init ng ulo mo. Si Papa naman, syempre alam ko naman po yon. Good girl kaya ako. O siya, sige. Ang sa akin lang naman, paalala, anak. O sige na ha. Bababa na muna ako at titignan ko ulit si Manang Delilah sa kwarto niya. Naaawa ako sa matanda eh. Bakit po? Ano pong nangyari kay Manang? Nadulas dun sa may malapit sa hagdan kanina. Namimilipit sa sakit ang balakang kaya pinagpapahinga ko muna. Kaya kung may kailangan ka, ikaw na lang ang bumaba at sa akin ka na lang mag-utos o magsabi. Ganun po ba? Sige po, ako na lang po ang gagawa. Sige po, Papa ha. Salamat po. Lumabas na si Papa at sinara ang pinto ko ng dahan-dahan. Pagkalabas niya, ibinagsak ko ng malakas ang ballpen ko sa ibabaw ng lamesa. Matinding panggigigil ang nararamdaman ko. Nag-init ang mukha ko sa sobrang inis. Naalala ko na naman kasi si Bea eh. Hindi ko talaga matanggap na tinalo ko ng babaeng yun. Samantala makalipas ang ilang sandali, may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Kanina pa ako palingon-lingon sa loob ng kwarto ko. Ramdam ko na may mga matang nakatingin sa akin kahit wala namang ibang tao. Maya-maya, biglang bumukas sara ang bintana. Kumalabog ito. Agad akong tumayo at lumapit para isara yun at laking gulat ko mula sa labas ng bintana, may isang malaki at magaspang na kamay ang bigla na lang humawak sa braso ko. Napasigaw ako ng sobrang lakas at tuluyang nawalan ng balanse pabagsak sa sahig. Narinig kong mabilis na umakyat ng hagdan at pumasok sa loob ng kwarto ko si Papa at ang kararating lang na si Mama Sally. Angel, anak, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Diyos ko, Angel, bakit ka nakaupo dyan sa sahig? Ano bang nangyari rito? Sus Maria Josep, pinakaba mo kami ng husto ah. Narinig namin ang sigaw mo hanggang sa ibaba. Ma, Papa, may tao po dyan sa labas ng bintana. Hinawakan po niya ang braso ko. Tao sa labas? Imposible yan, anak. Nasa second floor tayo. Walang pwedeng umakyat dyan ng ganun-ganun lang. Totoo po, Papa. Napakalaki ng kamay niya. Napakagaspang at parang mabalahibo pa nga eh. Muntik na niya akong hilahin palabas. Tapos may naamoy akong sobrang tapang eh. Parang sunog na dahon na ewan. Panginoon ko, ilayo niyo po kami sa masama. Ruel, tignan mo nga ang bintana. Baka kung ano na yon. Oh, sige. Lumapit si Papa sa may bintana. Medyo nanginginig pa rin ako ng mga oras na yon at talagang kabado. Ayaw ko din namang mapahamak si Papa dahil baka bigla na lang din siyang hablutin ng nilalang na yon. Pero walang gumagalaw o humablot kay Papa. Nakakunot ang noon niya na humarap sa akin. Wala namang tao eh. Bakit naman po ako magsisinungaling? Totoo pong may tao dyan. Nakita ko mismo ang kamay eh. Itim na itim at napakalaki. Bigla na lang pong sumulpot. Huminahon ka anak. Tama ang papa mo. Imposibleng may tao dyan sa labas. Masyado ka na sigurong pagod o stress dyan sa pagre-review mo. Kanina ka pa nag-aaral, kaya magpahinga ka naman. Nasosobrahan ka na yata eh. Mabuti pa, tara na sa ibaba at maghahapunan na tayo. Bago ka pa may makitang kung ano-anong ilusyon dyan. Ma, hindi po ako nag-iilusyon. Totoong may humawak sa braso ko. Ang sakit nga eh. Sobrang diin ng pagkakahawak niya sa akin. Tignan niyo ang braso ko oh. May marka ng mga daliri niya. Itinaas ko ang kamay ko. Tumambad sa kanila ang isang malaking pasa. Halatang halata ang hugis ng 5 malalaking daliri na bumaon sa balat ko. Maging ako, kinilabutan ng makitang itim at violet na kulay nito. Nako, baka naman naitama mo lang yan sa kanto ng lamesa o sa pinto kanina. Ang likot-likot mo kasing kumilos minsan eh. Hindi yan marka ng kamay. Imposible naman kasi talaga ang sinasabi mo eh. Paano magkakaroon ng malaking tao sa labas ng bintana mo? Wala nga tuntungan dyan.
Mama, kitang-kita naman na marka ito ng kamay, oh. Tignan nyo ng maigi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daliri ito. Walang kanto ng lamesa na ganito ang hugis. May halimaw dyan sa labas, totoo po. O baka may umakyat ng bahay na gustong magnakaw dito sa atin. Tumigil ka nga, Angel. Walang multo. Walang halimaw dito sa bahay natin. At lalong walang akyat bahay na aakyat ng ganyang kataas nang walang gamit na hagdan. Baka bumagsak ka kanina tapos natukod mo ang braso mo ng mali. Kaya nagkapasa ng ganyan. Puro kakalokohan. Naghahanap ka na naman ng atensyon eh. Papa, hindi po ako nagsisinungaling. Bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin kahit minsan? Sige na, huminahon ka na dyan. Pagod ka lang siguro talaga, anak. Mabuti pa, bumaba na tayo sa kusina. Kumain na tayo ng hapunan para magkalaman ng tiyan mo. Gagamutin natin yan pagkatapos. Kukuha ko ng yelo sa freezer natin. Ibababad natin yung braso mo sa yelo para humupa ang pasa. Ayaw nyo talagang maniwala sa akin? Nasaktan na nga ako eh, ayaw nyo pa rin maniwala. Paano kung bumalik ang tao dyan sa labas? Paano kung patayin ako dito sa loob ng kwarto ko mamayang gabi kapag tulog na kayo? Gusto nyo ba akong mamatay ha? Wala kasing logic ang kwento mo. Nasa second floor ang kwarto mo. Walang hagdan sa labas. Walang puno na malapit sa bintana. Paano aakyat ang tao dyan? Huwag mong paganahin masyado ang imagination mo. Tama ang mama mo, bumaba ka na at gagamutin natin yan. Huwag mo kami idamay sa mga gawa-gawa mong drama ngayong gabi ha? Hindi naman po to drama eh. Totoo ang sinasabi ko. Isara nyo na yung bintana, ilak nyo. Ngayon din, isara nyo lahat ng bintana sa bahay natin. Oo na, ilalak na yan ng papa mo. Han, isara mo na nga yan ng mabuti para matapos na to. Angel, halika na. Huwag ka nang umiyak. Nandito naman kami. Ligtas ka dito sa loob ng bahay. O ayan, nakalak na lahat. Halika na sa baba. Sumunod ako sa kanila pababa ng hagdan. Kumain kami sa ibaba at nang matapos, nilagyan ni mama ng cold compress ang aking braso hanggang sa nawala na ang sakit na nararamdaman ko. Naging maayos naman ang buong magdamag ko ng gabing yon. Pero kinabukasan paggising ko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang pasa sa braso ko, kumalat sa buong kamay ko. Itim na itim ang balat nito at namamaga. May lumalabas ding parang tubig-tubig na mabaho. Parang bangkay na naaagnas ang itsura ng braso ko. Hindi naman siya masakit pero nandiri ako ng sobra. Napasigaw ako ng malakas hanggang sa marinig ito nila mama. Nang makita nila ang kalagayan ko, agad nila akong dinala sa ospital. Sumailalim ako sa samot-saring test. Inisip ng mga doktor na flesh-eating disease ang nangyayari sa tissue ko. Pero blanco ang resulta. Walang makitang medical findings ang mga doktor. O obserbahan na lang daw muna nila ako. Nagtagal ako sa ospital ng ilang araw hanggang sa kusa naman itong gumaling. Nakauwi ako ng maayos. Pero pagkalipas lang ng 2 araw, may panibagong sumpa na naman ang dumapo sa akin. Puno na ng malalaking paltos ang buong mukha ko. Wala si Papa at si Mama naman, sabi ni Aling Delilah, lumabas at may binili sa labas. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mukha ba akong okay? Nakikita mo ba kung anong itsura ko ha? Mukha ba tong okay sa'yo ha? Buisit kang matanda ka? Nagtatanong lang naman ako dahil nag-aalala ko. Gusto mo ba gamutin natin yung mga paltos mo sa mukha? Dampian natin ng malamig na tubig para maibsan ang sakit. Huwag mo nga akong pakialaman. Doktor ka ba ha? Lumayo ka nga. Hindi mo kasi alam eh kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Ang hapdi-hapdi, ang sakit-sakit at ang kati ng mukha ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Teka, baka may nilagay ka sa pagkain ko ha? Baka may nilagay ka kasi gusto mong maghiganti sa akin dahil sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Naku, wala po. Lahat ng niluluto ko ay malinis. Wala po akong kung anong nilalagay doon. Kung wala kang nilalagay, baka naman kinukulam mo na ako. Nag-search kasi ako at nalaman ko na isang sintomas na kinukulam ang isang tao, nagkakaroon siya ng di maipaliwanag na pangitain. Kaya yung nakita kong malaking kamay, sigurado ko na yun ang simula ng pangungulam mo sa akin Ho, hindi ako mangkukulam Sa tagal ko rito, pagbibintangan niyo pa talaga ako. Wala akong masamang balak sa inyo. Hindi ako masamang tao, Ma'am Angel. Siguraduhin mo lang dahil kapag nalaman kong kinukulam mo ko,
Humanda ka sa akin! Ingungud-ngud kita sa sahig! Dahil sa sinabi ko, dali-daling lumabas ng silid ko ang matandang babae. Naiwan akong mag-isa sa kwarto ko. Ilang minuto ang lumipas, may narinig akong humintong sasakyan sa tapat ng bahay. At pagkatapos nito, narinig ko ang boses ng mga kaibigan ko. Bago pa ako makagalaw, nakapasok na sa kwarto ko si Bea at Carlo. Pagkapasok nila, nanlaki ang mga mata nila at sabay na napaatras ng konti. Halos hindi sila makapagsalita habang nakatingin sa mukha ko. Baka sa mukha nilang matinding gulat at pandidiri. Angel, Diyos ko, ano nangyari sa mukha mo? Bakit ganyan? Hala, oo nga. Sabi ko na may masamang nangyari sa'yo kaya hindi ka pumapasok eh. Alam mo bang nag-aalala kami sa'yo? Kaya nga nung magyaya itong si Carlo, hindi na kami nag-atubiling pumunta rito eh. Hindi ko kayo kailangan dito, no? Sana hindi na lang kayo nagpunta. Ayoko sa inyo. At lalong mas ayoko na makita niyong ganito ako. Kaya umalis na nga kayo. Umalis na kayo! Ang sungit mo naman. Nag-aalala lang naman kami lalo na ako kaya sumama ako kay Carlo. Mag-best friend tayo kaya syempre gusto kong malaman kung okay ka lang. Ano ba talaga ang sakit mo? Bakit ganyan? Puro paltos ang mukha mo ngayon. Nung huling balita namin nasa ospital ka raw dahil sa masakit ang braso mo. Huwag ka nga magpanggap dyan, Bea. Ano, tuwang-tuwa ka ba sa nangyari sa akin ngayon, ha? Nandito ka lang ba para pagtawanan ako? O siguro pinagdiriwang mo na ako yun nandito sa kwarto, nakakulong at may sakit, habang ikaw nag-e-enjoy at nagpapa-impress sa eskwelahan. Angel, kalma lang. Hindi kami nandito para makipag-away. Pumunta kami para damayan ka. Magkaibigan tayong tatlo, di ba? Huwag mo namang awayin agad si Bea. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kararating lang namin dito tapos aawayin mo kagad kami. Magkaibigan? Tinatawag mo yung kaibigan? Nilalandi niya nga ang boyfriend ko, tapos ngayon magmamalinis siya rito sa harapan ko, ha? Alam ko ang totoong pakay mo, Bea. Gusto mo lang makita kung gaano ako kapangit ngayon para maipagkalat mo sa mga teachers at classmates natin. Gusto mong sabihin sa kanila na karma ko to, tama ba? Hindi totoo yan, Angel. Wala sa isip ko ang ganyan. Kung ano man ang nangyari sa atin sa school nung nakaraan, matagal ko nang kinalimutan yon. Gusto ko na nga magkabati na tayo eh. Nai-stress ka lang siguro dahil dyan sa mga paltos mo kaya ganyan ang reaksyon mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nandito kami ni Carlo para suportahan ka sa pinagdadaanan mong sakit. Wala akong pakialam sa suporta mo, no? Hindi ko kailangan ng awa mula sa isang oportunistang gaya mo. Umalis na nga kayo. Ang papangit ng ugali nyo. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa inyo. Angel, sumusobra ka na ha? Nagmamalasakit na nga yung tao, ganyan pa ang isusukli mo? Hindi ba pwedeng mag-usap tayo ng maayos? Intindihin mo rin sana ang effort ni Bea na pumunta rito kahit na alam niyang mainit ang ulo mo sa kanya. Ibinaba niya na nga ang pride niya para makipagbati sa'yo. Nag-ambagan pa nga kami para mabilhan ka ng prutas sa labas eh. Pwes, pulutin niyo ang pride niyo sa sahig at lumayas kayo. Ayoko kayong makita. Ayoko kayong makita, naiintindihan niyo? At pwede ba, iuwi niyo na rin ang prutas niyo. Kayang-kayang bilhin ni Papa ang buong prutasan dyan sa palengke, kaya hindi ko kailangan ng limos nyo. Inirapan ko sila ng todo habang nakaturo pa rin ang daliri ko sa pinto. Nakapamewang si Carlo at halatang nagtitimpi na, habang si Bea naman nakayuko lang at pilit na pinipigilan ng maiyak. Eksaktong kasagsagan ng tensyon na yon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mama Sally na may bitbit na tray ng merienda. Nakabalik na pala siya galing sa pinuntahan niya. Nanlaki ang mata ni Mama nang mapagtantong nag-aaway kami ng aking mga kaibigan. Nag-aaway ba kayong tatlo? Naririnig ko ang sigaw mo anak mula dun sa ibaba. Hala, hindi po Mama. Nagtatawanan lang po kami. Kinukwentuhan po kasi ako ni Bea ng mga nakakatawang pangyayari sa campus habang absent ako Tsaka sobrang na-miss po nila ako kaya maingay kami. Naabala po ba namin kayo? Hindi naman iha. O siya sige, heto may dala akong cake at soft drinks. Magmerienda na muna kayong tatlo ha? Inilapag ni Mama ang merienda doon sa may study table ko at saka siya lumabas ng pintuan. Muli na iwan kaming tatlo sa loob ng kwarto. At dahil kami na lang ang nasa loob, lumabas na naman ang pagiging santa-santita ko. Nakita ko ring nakataas na ang kilay ni Bea.
Ang galing mo talaga, Angel. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Sa isang iglap, nababago mo kagad ang timpla ng boses at mukha mo. Ang galing mong magpalit anyo, no? Tumahimik ka! Kumain ka na lang dyan at umuwi na kayo pagkatapos. Tapos na ang palabas. Pwede na kayong lumayas. Hindi ko na kayang tumahimik, Angel. Matagal ko na itong napapansin at gusto ko lang sabihin ito sa'yo ng derechahan. Dahil kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo kahit na tinataboy mo ko. Yung ganyang ugali mo, ang pagiging doble cara mo, hindi makakabuti yan sa'yo. Niloloko mo ang mga magulang mo eh. Niloloko mo ang mga teachers natin. Niloloko mo kaming mga kaibigan mo. Pero ang totoo, sarili mo lang ang totoong niloloko mo ng husto. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala kang alam sa buhay ko kaya huwag kang magmagaling. Meron, Angel. Alam ko ang totoo. Nakikita ko kung paano mo manipulahin ang lahat ng tao sa paligid mo para makuha mong gusto mo. Wala kang pakialam kahit makasakit ka ng ibang tao. Alam mo kung ako sa'yo, magbago ka na. Kasi yung sakit na dumapo sa'yo, baka physical na manifestation niya ng lahat ng kasamaan at kasinungalingan na tinatago mo sa loob mo. Baka kinakain ka na ng sarili mong konsensya mula sa loob, palabas. Tumahimik ka na nga sabi! Huwag mo akong pangaralan dahil wala kang karapatan. May karapatan ako dahil biktima ako ng mga kasinungalingan mong yon, Angel. Kaya makinig ka naman. Itigil mo na ang pagpapanggap mo. Piliin mo nang maging totoo. Tanggapin mo na hindi ka perpekto, na nagkakamali ka rin. At ngayon, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng tulong. Kasi kung pipiliin mong ipagpatuloy ang panloloko mo at pagbabalat kayo, balang araw gigising ka na lang na mag-isa ka na lang. Pakiusap, baguhin mo na ang sarili mo bago ka tuluyang masira. Tama si Bea, Angel. Nandito kami para sa'yo pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Hindi pwedeng lagi na lang kaming nag-a-adjust sa mga kasinungalingan mo eh. Pwede kang maging mabuti nang hindi nagpapanggap. Matalino ka, maganda ang buhay mo, pero sinisira mo lang dahil sa sobrang taas ng pride mo at sa pagnanais mong kontrolin ang lahat ng tao. Tapos na ba kayo ha? Kung tapos na kayong manermon, pwede na kayong umalis. Hindi ko kailangan ng mga pangaral nyo. Ang kailangan ko, gumaling ang mukha ko para makabalik na ako sa school at mabawi ko ang pwesto ko. Kaya ngayon, lumabas na kayo ng kwarto ko. Umalis din sina Bea at Carlo nang walang kibo. Pagsara ng pinto, nahiga na ako sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame at nag-iisip. Maya-maya lang habang nagmumuni-muni ako, bumukas ulit ang pinto ng kwarto ko. Pumasok si Papa at Mama, pati na rin si Manang Delilah. Bakit mo to ginagawa, Angel? Papa, ano pong sinasabi niyo? Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo. Alam ko yung mga pagpapanggap mo at yung mga panloloko mo sa amin ng mama mo. Yung nangyari sa inyo ni Bea at yung ginawa mo kay Manang Delilah. Po, paano niyo po nalaman ang lahat? Mukhang minaliit mo ako, anak. Alam mo, matagal ko nang napapansin niyang ugali mo eh. Pero hindi lang ako nagsasalita. Gusto kong makita ng akto o may makita akong patotoo na ganun ka nga. Dumating ako sa punto na naglagay na ako ng mga hidden camera at audio recorder dito sa loob ng bahay. At dito sa kwarto mo. May mga devices dito para marinig kung ano mga sinasabi mo o kung paano ka makipag-usap sa ibang tao. Tama ang papa mo. Alam mo anak, na-disappoint ako nang marinig ko yon at nakita ang mga ginawa mo, lalo na kay Manang Delilah. Para ko na siyang nanay anak. Nalungkot ako at minamaltrato mo pala siya at hindi mo iginagalang. Nang-aapa ka ng mga tao para lang makuha mo ang gusto mo. Maling-mali ang ginagawa mo, Angel. Nakakaya ang inuugali mo sa loob at labas ng bahay na ito. Tinuring kitang prinsesa pero ugaling halimaw ang pinapakita mo. At saka ito, nakita kong nakaipit sa notebook mo. Kodi ko to, di ba? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Bumuhos ang iyak ko dahil sa matinding hiya at pagsisisi. Wala na akong may tatago pa. Totoo lahat ng sinabi ni Papa eh. Masyado akong naging madamot, manipulative at mapagmataas. Sorry po, Papa. Mama, sorry rin po. Patawarin niyo ako. Alam kong naging masama ako. Idadaan mo na naman ba kami sa sorry, Angel? Hindi po, Papa. Hindi ko po hinihingi na patawarin niyo ako kagad ngayon. Alam ko pong ubos na ang tiwala niyo sa akin eh.
Aminado po ako sa lahat ng kasalanan ko. Lahat ng nakita niyo sa video, lahat ng sinabi ni Bea, totoo po lahat yun. Wala po akong idadahilan pa. Wala akong sisisihin kundi ang sarili ko. Ang sama ko po talaga. Mabutit alam mo. Kasi hindi ko nakilala ang sarili kong anak. Tatanggapin ko po kahit anong parusa niyo, Papa. Kahit bawiin niyo lahat ng gamit ko, kahit tanggalin niyo ang allowance ko, o kahit hindi niyo na ako bilhan ng kahit ano. Handa po akong harapin ng guidance counselor bukas. Aaminin ko po sa mga teachers na nandaya ako sa exam at ginawan ko ng kwento si Bea. Kahit bumagsak ako, tatanggapin ko po yun. Gusto ko lang pong itama ang mga nagawa ko. Angel naman, bakit ka ba umabot sa ganito? Sorry po talaga, Mama. Ginamit ko ang kabaitan niyo para makuha ang mga gusto ko eh. Naging sakim ako. Tsaka, Manang Delilah, sa inyo po ako labis na nagkasala. Maling-mali po ako. Pinapatawad na kita, Angel. Pero tandaan mo, hindi lang kami ang dapat mong hinga ng tawad. Sana, Iha, lahat ng nagawan mo ng mali, bumawi ka sa kanila. Ayusin mo ang mga nasira mo. Nagyakapan kaming dalawa ni Manang Delilah habang patuloy ako sa pag-iyak. Samantala pagkatapos ng 2 araw, inalagaan ako ng husto ni Manang Delilah at sa kanyang pangangalaga, napansin kong unti-unting natuyo ang mga paltos ko. Nag-iwan na lang ito ng pangingitim sa balat ko. Kaya naman nang maging okay na ako, pumasok na ako sa eskwelahan. Unang-una kong pinuntahan sina Bea at Carlo para humingi ng tawad. Bea, Carlo, pwede ba tayong mag-usap sandali? Angel, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo, medyo okay na ako. Pero nandito talaga ako para humingi ng tawad. Bea, I'm so sorry. Ang dami kong naging kasalanan sa inyo. Lalo na sa'yo, Bea. Yung mga pagpapanggap ko, yung pambubuli ko sa'yo, at pagiging matapobre ko. Sorry talaga. Sincere na ba talaga ang paghingi mo ng tawad? Oo, sincere talaga ako. Malaki talaga ang naging pagkakamali ko. Pati kina Mama at Papa. Gusto ko nang magbago kaya sana bigyan niyo naman ako ng pangalawang pagkakataon, no? Sa totoo lang, naiinis ako sa'yo. Pero kaibigan kita eh. Mahal kita, Angel. Kaya bibigyan ka namin ng isa pang chance. Hindi ba, Carlo? Oo naman. Best friends tayo, di ba? Forever. Pinatawad na nga ako ng 2, pero hindi pa nagtatapos doon dahil hindi lang sila ang kinausap ko. Nilapitan ko rin ang iba pang estudyante na sinagasaan ko at nagawan ko ng mali para lang umangat ako. Pati sa mga teachers, inamin ko ang pandaraya at pagsisinungaling ko. Hinarap ko ang principal kasama si Papa at tinanggap ko ang parusa ng eskwelahan. Habang ginagawa ko ito, gumaan ang buong pakiramdam ko. Nawala ang mabigat na dalahin sa dibdib ko. Pagkalipas pa ng ilang araw, tuluyan nang nawala ang lahat ng dinaramdam ko sa katawan. Isang hapon, sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Nakita ko si Manang Delilah sa likod ng bakuran namin. May ibinabaon siya sa lupa. Isa itong maliit na manika na nakikita ko lang sa mga pelikula na ginagamit ng mga mangkukulam. Nakumpirma ko ang hinala ko. Hindi ko na sinita si Manang Delilah. Alam kong kinulam niya nga ako pero hindi na ako nagalit pa. Alam ko naman kasing may kasalanan talaga ako at deserve ko ang nangyari sa akin. Natuto na ako sa parusa na yon. Tuluyan na akong namulat sa tama at mali. Wala talagang maidudulot na maganda ang pagiging mapagmataas at paninira ng kapwa para lang iangat ang sarili. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga peking parangal at sa pagkontrol sa ibang tao. Ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay ay nakukuha sa pagiging totoo, mapagkumbaba at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao sa paligid mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Winnie. Maraming salamat po at binigyan nyo ng pagkakataon ng kwento ko na maisadula sa inyong channel. Ipinadala ko po ito hindi para ibalandra sa lahat ng mga kagagahan ko, kundi para maging aral sa lahat ng mga nakikinig sa channel ninyo. Huwag niyo po sana akong gagayahin at huhusgahan. Ngayon, araw-araw ko pong pinipili na maging totoo at mabuti sa mga tao sa paligid. Wala na po akong kailangan patunayan sa pamamagitan ng panlilinlang dahil natagpuan ko na ang tunay na kapayapaan kasama ang pamilya at mga tunay kong kaibigan na totoong nagmamahal sa akin. Ang isa po ninyong fan at subscriber, Angel.
Salamat po at nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid naming listeners. Yes. Shoutout po kina Risa Nido at sa mga kaibigan niya sa Binangonan Public Market, Kay Carlito Turquesa, kay Maribeth Solero, kay Wilfredo Bea from Bulacan, at kay Meraluna Bumagat na nag-comment po sa mapanggipit na kapatid upload. Ang sabi po niya, pa-shoutout po Miss Winnie. Lagi po akong tahimik na nakikinig sa mga kwento ninyo. Nakaka-inspire po talaga at maraming kapupulutang aral. Kasama na po sa routine ko sa araw-araw na makinig ng kwento ninyo. Sana po umabot o lumagpas pa sa 100k ang subscribers ninyo. God bless po. Maraming salamat po sa comment po ninyo, Ma'am Meraluna. Soon po marireach na natin ang 100k subscribers. At syempre po dasal naming mag-asawa na lagpasan pa po namin yung 100k subscribers na hinahangad namin. Syempre sa tulong po ninyo. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload ha. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga susunod pa naming upload. Para po mabilis yung makita kung may bago kaming kwento, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta ninyo ha. Syempre, hindi po namin marireach ito nang wala ang tulong ninyo. Tama. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.